What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV at ito ay pinamagatang viral ngayon. Family Duterte nilusob ang palasyo. Sa wakas, Pres Marcos baho nilabas na. Nagkapikunan na. Aba, nagkapikunan na ba talaga? Matitindi yung mga pamagat ngayon no? So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na nahatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang tanong ko, mali ba yun? Ayon syempre, credits to Sir Badong Aratole sa boses na ito na bibigyan natin ng reaksyon. Na magkaroon ng malaking budget sa Davao City? Ayan, yung pinagpatalunan talaga ng lang, budget. Masama po ba, matapos pong bigyan ng bilyon-bilyon yung ibang lugar, bawal po ba dahil Davao? Ngayon, ang itatanong ninyo, sa DPWH, imbestigahan yung DPWH, ito bang mga proyektong kinumpirma nyo kay Ko? Sila daw nagkumpirma basahin po natin para po sabihin ninyo. Kasi mahirap po yung tayo-tayo naghuhulaan Kayo po, ito sabi ni Congressman Paulo Duterte received 51 billion budget during Duterte admin. Ito ang quotation. Nung kumakalat yung dokumentong yan, sabi ni Cotto si Congressman ko, tumawag tayo and nag-verify na rin. Nag-verify daw po. Okay. Kinonfirm ng DPWH na totoo nga raw itong dokumento. So, saan po galing yung dokumento na may budget na 51 billion sa DPWH? So, itanong nyo po sa DPWH kung ginawa po ba nila yan o binigay nila ng pera, yung pera sa kay Pulong. Kasi budget pala nila yan Nakukuha nyo po, budget po ng DPWH sa Davao City. So, kung may pagnanakaw dyan, imbestigahan ninyo. Paano yung budget ng DPWH na hawakan ni Pulong? Ganun lang po putya. Bawal ba kayo mag-imbestiga? Pwede. Bakit ayaw nyo imbestigahan? Kasi malalantad lang kayo Kung ayaw nyo imbestigahan, kayo na nga dapat nag-imbestiga. Ako na nga nagsasuggest, imbestigahan po ninyo yung DPWH. Saan po napunta yung 51 billion? Proyekto ba yan o binigay? Yung COA po ba tutulog-tulog din? Tama, maganda yung punto nyo yung COA. Tutulog-tulog po ba? Hindi po nila na kwenta? Yung COA ngayon Wag baka sabihin nyo yung COA noon. Yung COA ngayon. Ano lang po yan Yan po ay simpleng paninira kahit walang binibintang nasisiraan. Pag hindi po tumahimik, Pag hindi po Opo, wordplay lang po yan. Pag sinabi nyo, tanungin nyo si congressman ko, inaakusahan nyo po bang ninakaw ni Pulong Duterte yan? Para alam nyo po yung kasagutan. Okay, balik po tayo. Grabe kahit sinasabi nila magnanakaw ang Duterte, tapos yan 51 billion ba yan na ninakaw, ganito. Pero kita mo naman yung magnanakaw na yun na binagbibintangan nila is ang ganda-ganda ng lugar sa Davao. 'Di ba? Yung crime rate konti, wala. Tapos napakaganda ng mga lugar sa Davao, 'di ba? Ang alam ko yung mga magnanakaw na ganyan is kita mo yung mga kalsada dapat bulok-bulok, bako-bako, walang magandang instruktor ang nakatayo. Ang papangit ng mga pasyalan, mga ganun. Yung tipong tinipid, 'di ba? Pero sa Davao hindi mo nakikitang tinipid 'di ba? Minsan kapag ikaw gumagawa ng maganda na against ka sa mga katiwalian, ganto ganyan, pagbibintangan ka nilang nagnanakaw ka, ganun. Ganun na ngayon Pero kapag ikaw gumagawa ka ng katiwalian, pagbibintangan tuloy, sasabihin nila sa yung tapat ka sa serbisyo. Parang baliktad na mundo ngayon di ba? Kita mo yung parang tag-ulan pero maaraw. Maaraw pero tag-ulan. Di ba? Parang ngayon lang yan hindi naman tag-ulan pero ulan ng ulan. Rito. Alam niyo po yung optics po na nakikiramay si Sara Duterte, yun po yung hinahanap natin ang nakita po natin, real talk po. Ang nakita po natin sa Pangulo, nag-enjoy po dun sa Coldplay. Tapos lumabas po yung mga issue na mga sumakay sa chopper. Ang masakit pa po nito, pag nangatwiran po yung mga tagapagtanggol, lalo po nagagalit yung mga tao tignan niyo po ito matalino. Ito po matalinong nagtatanggol ito. Hindi po ito matalino. Yung isa po mamaya, ito sabi, board ba lahat kaya pati Coldplay big deal?
Board daw ba lahat? Kaya pati Coldplay, Oo nga. big deal. Kung sa bagay, nung panahon ni Pinoy, may HK Boss hostage sa 44, dingback siya, may handling ng Baguio, Yolanda. Okay yan. Tama ka riyan. Binanata namin yan nung panahon. Kay PRRD Marawi Parang 6 naging big issue nga yung panonood ni PBBM sa concert ng Coldplay, no? Masama na bang maglibang yung tao? Kasi sabihin, ginamit ni PBBM yung pera daw ng taong bayan para paano nyo nalaman? Grabe, no? Mga manghuhula talaga yun. Ayun nga, buti na paalala ni Sir Badong yun kasi marami rin tumitira kay PBBM tungkol doon. Tapos ginamit pa, nag-helicopter. Tapos Mariosep naman, yung gusto nyo sakyan, hindi yung public airplane, parang gano'n. Presidente po yan, huy! Diba? Alam ko, si Castro yung bumabanat sa kanya ng gano'n. Alam mo, yung sinasabi mong paninira kay PRRD, hindi mo ba alam, yung Marawi Siege ni PRRD, yan po ay katangi-tangi sa buong mundo dahil napakabilis, no? Ang pinuri po si Pangulong Duterte ng mga leader ng buong mundo dahil diyan sa Marawi Siege dahil ang bilis sa madaling panahon po na stop ni Pangulong Duterte yung paglaganap ng terorismo sa Pilipinas, no? Wag niyo Tsaka nakakabilib yun, ha? Talagang natumbok nila yung mga leader noon sa Marawi, 'di ba? Marawi Siege. No, yan po marami nagpakabayaning sundalo diyan, no? Huwag niyo pong kakantsawan na yan ay palpak po ba yung Marawi Siege? Bakit pinupuri ng international si Duterte? Yan po ang isa sa kinasikat ni Duterte, yung Marawi Siege na yan. Okay. Pero kung iba-iba yan, di mariresolve yun. Baka nakatakas na yung mga leader. Pero kita niyo naman, wala natira sa mga leader, no? Kung may natira man, is nahuli, di ba? Kill. Sa war on drugs po ba yan? Hindi po ako nagtatanong. Ito po, sinasabi po ito ng tagapagtanggol. Ito po yung tagapagtanggol ni Marcos. Kinakantsawan daw natin na nanood ng concert si Marcos. Samantalang si Duterte daw, palpak naman sa Marawi Siege, kill. Samantalang si Pinoy, sangayon ako sa kapalpakan ni Pinoy. Di ba? Okay. Ngayon, hirap i-quantify ng issues ni BBM parang based lang sa mood, emotion o perception. O yun lang daw, no? Alam niyo mo, Brad, Luciban, lalaki pala to. Alam mo, Luciban, no? Sa totoo lang po, hindi lang po yan ang binanat kay Pangulong Marcos. Yung Coldplay. Kung hindi ka nakikinig, binabanatan din po siya dito sa Chacha. Binabanatan siya dahil wala siyang ginagawa. Binabanatan din po siya dahil yung appointed niya dyan sa PCSO ay nahalata na ang daming tumatama. Appointed niya yan. Binabanatan din siya sa taas ng presyo ng bigas at ng mabilihin. Binabanatan siya sa ang dami binabanat. Tulog ka ba? Hindi Coldplay lang ang binabanat kay Pangulong Marcos. No? Magising naman kayo. Nagising. Ayun, yung nangyayari sa kanya is yung mga nilagay niya sa posisyon, talagang yun yung mga nagkakalat eh. Kaya talagang ang tama sa kanya eh. Kasi siya naglagay dyan eh. Di ba? Na kami. Kayo gumising na rin. Huwag mo sabihin na Coldplay lang ang binabanat, no? Nakakatawa ka. Ito pa isa. Nung sinabi po ni Chris Martin, ito po sinabi, no? I think you know, we've seen some traffic, but I think you have the number one in the world. Ano po ang sinabi nitong si Rainbow Fighter? Mark Villar and Dom Tugade left the arena. Yung problema po ngayon, isisisi nyo pa rin kay Duterte. Bakit po? Isisisi nyo pa rin sa mga tao ni Duterte yung problema ngayong 2024. Ang tindi, no? Ito po ang pinakamalupit sa lahat na nakita ko. Kasi tali-talinuhan po ito yung teyatan eh. Ito po ang sinabi niya. Ngayong gabi, Dear Mr. President, ngayong gabi bawal po kayong gumamit ng aircon habang natutulog. Kasi technically kung natutulog po kayo, hindi po counted yan as trabaho. Therefore, bawal pong gamitin ng electricity. Maraming human CCTV po ang nakabantay lalo na sa social media. Bumili na lang po kayo ng solar, etc. Bawal pong gamitin ng pera ng bayan kapag natutulog. Baka mag-trending na naman kayo sa social media. Sincerely yours, concern lang po. Alam niyo, iniinsulto mo pa teyatan eh, no? Yung mga tao na kinakantsawan ng Pangulo habang maraming problema sa Chacha, problema ng inappoint niya sa PCSO, problema ng landslide, imbis na makiramay, nanood ng concert. Gusto mo wag magalit yung tao, lalo yung ginagalit, iniinsulto niyo yung mga tao. Natural magalit yung mga Pilipino kasi ang layo ng diferensya eh. Ang layo talaga ng diferensya. Pag may mga bahang ganyan landslide, saan natin nakikita sa Pangulong Duterte? Nakasakay ng chopper, pero ini-inspection.
Ini-inspeksyon yung mga sakuna. Ngayon, may sakuna po sa Mindanao. Baha po, landslide po sa Caraga at Davao Region. Gumamit po ng chopper ang Pangulo papunta ng concert. Sa tingin nyo, hindi magagalit yung mga tao? Isip-isip din. Hindi porket supporter kayo, ito todo nyo. Tinutodo nyo eh. Tapos, nagagalit kayo sa nagagalit. Ito po ang pinakamalupit sa lahat. Dumalaw po si Sara Duterte, nagalit pa. So, pinapakita po rito sa video na dumalaw po si Sara Duterte. Ito po sabi ng isang Angelic MC. Pag ito naging presidente, gusto ko sa Malacanang lang siya. Pag may gagawing tulay, mga building ng gobyerno, gusto ko nagtatrabaho siya, maghalo ng semento. Gusto ko magtatanim siya ng pallet, mga gulay, wag siyang matulog. Gusto ko din mangisda siya para sa patangisda. Ganyan po nila, pinipiloso po. Imbis na matuwa kayo na nakikiramay. Ano kasi, no? Ang nagpapalala dyan, yung mga anong ganyan eh. 'Di ba? Halos nagkakaroon ng comparison. Siyempre, yung mga pro-Marcos, hindi pumapayag na maapi o pagsalitaan ng hindi maganda ang mga Marcos. At syempre, yung mga pro-Duterte, hindi rin naman talaga papayag na magsalita ng hindi maganda sa mga Duterte. No? Pero sa akin lang yan, no? Sa kabuuan ng nakikita ko, is wala pa naman talaga akong nakikita na hindi magandang relasyon ng Duterte at ng mga Marcos. Siguro sa Romualdez, meron ng yung mga Duterte, medyo may lamat-lamat na, pero sa mga Marcos is wala pa. Hindi pa natin sila nakikitang ganun. So, narinig din naman natin si FPRRD na pinupuri niya yung administrasyon ni PBBM. So, wala din tayo narinig na hindi magandang sinasabi ni FPRRD sa administrasyon ni Marcos. Ang nadinig lang natin kung paano niya talaga pala, Romualdez lang talaga at yung mga nasa Congress na iba, yung binabanatan niya. Pero kung uulit-ulitin natin, wala talaga siyang sinabing hindi maganda. Kaya hindi ako makapagsalita ng hindi maganda sa mga Duterte, hindi rin ako makakapagsalita ng hindi maganda sa mga Marcos. Dahil ako aminado ko, pareho ko silang ibinoto. 'Di ba? Pareho ako nagtiwala sa kanila eh. No? Ang sa akin, tumitingin ako na hindi pa naman nasisira yung maganda nilang pagsasama kahit may naririnig na tayong alitan ng mga pro-Duterte, pro-Marcos, pero hanggat nakikita ko pa rin sila na maayos is wala akong ipinangangamba. Siguro kung merong nagkakaroon ng problema dyan is yung mga inappoint ni PBBM na medyo nagkakalat na, yun lang. Kaya talaga nadadamay si PBBM. So kung merong hindi magandang nagagawa si Marcos o hindi rin magandang nagawa si FPRRD noon na binabatikos, para sa akin wala namang perpektong presidente kahit sino. Kahit gumawa ka nga ng maganda, hindi ka pa rin perpekto. Kahit gumawa ka ng maganda, ang tingin sa ginagawa mo mali. Lalong-lalo na ngayon yung nangyayari na nagkakaroon ng kumparahan sa isa't isa. Dapat ang isipin natin dyan is kung paano muli silang magtutulungan. Ang Duterte at ang Marcos, kasi presidente si Marcos, Vice President si Duterte. Salamat nga tayo, wala tayong nadidinig na iringgihan ng dalawang yan. Hindi katulad dati na may presidente tas Vice President, tinitira ng Vice President yung presidente. Pero sa atin, no, sa ngayon, wala tayong nadidinig na ganyan. Hindi sila nag-aaway. Kagad, ha? Imbis na matuwa kayo at nakikiramay, yung pangalawang pangulo, minasama nyo pa. Pag eto naging presidente, gusto ko sa Malacanang lang siya. Pag may gagawin tulay, gusto pa, grabe, no? Minasama pa. Minasama pa niya yung pakikiramay ng Vice President. Ibang klase po talaga yung mga tagahanga ng ating Pangulo ngayon, no? Pero malapit sa lahat, yung sinisisi niyo pa yung Eto po, naku po, maraming salamat po dito kay sino ba to? Hampas Lupang Mandaragat. Naroon po siya sa Dolomite ngayon, pinicturean po yung sarili at pinost po sa Twitter. Ito nakakalimutan ko magpost sa Twitter eh. A blessed Sunday morning to you all my friends from Dolomite Beach, Manila Baywalk. Sinungaling si Justin Manila, sabi niya wash out na daw ang Dolomite. Ngayon po to, naiiyak po ako kasi but here dinumog pa rin ng ating kababayan ng Mas Beach in Metro Manila. Naiiyak po ako kasi bahagi po ako naglinis diyan, mga hayop kayo, no?
Matagal nyo na sinisiraan yung Dolomite, nililinis pa lang namin. Hindi naman maraming araw, isang beses lang ako nagpunta riyan. Oh, di ba Pero yung makapunta pagko-cover dyan? po ng paglilinis niya, marami po ako. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arratoles. Ayan ha, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa videong ito na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Ayan, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.